Muslim Islam. Sabi niya, Bro Jando, tanong ko, bakit malupit at sapilitan ang Christian preaching ni Miguel de Legazpi? Dahil pinatay niya ang Muslim na si Raha Sulaiman. Dahil ayaw ni Raha Sulaiman maging Kristiyano, pakisagot. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Muslim Islam. Sabi niya, Bro Jando, tanong ko, bakit malupit at sapilitan ang Christian preaching ni Miguel de Legazpi? Dahil pinatay niya ang Muslim na si Raha Sulaiman. Dahil ayaw ni Raha Sulaiman maging Kristiyano, pakisagot. Hindi si Miguel de Legazpi ang pumatay kay Raha Sulaiman. Ang nakapatay kay Raha Sulaiman, yung mga laban pagkatapos ng kanilang laban ni Limahong. Kala ko yung Limahong, joke-joke lang yung Limahong eh. Nasa kanta ni Villami tsaka ni Max Urban. Totoo palang Limahong. Si Limahong yung yung invader na Chino. Umatake sa Maynila. Ang nakapatay kay Raha Sulaiman, it's either si Limahong o yung before kay Limahong, pero hindi si Miguel de Legazpi. Yan ha. Kaya sana, Muslim Islam, pag-aralan mong history para malaman mo na hindi si Miguel de Legazpi ang pumatay kay Raha Sulaiman. Okay, para in case na maghahanap ka ng ebidensya, yung sinasabi ko is may batayan, at basahin dito sa pinatay ba ni Miguel de Legazpi si Raha Sulaiman? Ang sagot, hindi pinatay ni Miguel Lopez de Legazpi si Raha Sulaiman. Detalyadong paliwanag. Miguel Lopez de Legazpi ang conqueror na dumating sa Pilipinas noong 1565 at naging unang gobernador general ng Pilipinas. Siya nagtatag ng Intramuros noong 1571 at nakipagkasundo madugong labanan sa mga lokal na pinuno. Si Raha Sulaiman naman pinuno ng Maynila. Nakatunggali naman ni Legazpi. Nung dumating ang mga Kastila, siya ay Muslim, dato at pamangkin ni Raha Matanda. Mga pangyayari. Noong 1571, nagipaglaban si Raha Sulaiman kasama ang kanyang mga mandirigma laban kay Legazpi sa Bungkusay Battle. Natalo sila ng mga Kastila. So Sulaiman ay hindi napatay dito. Yung laban ni Raha Sulaiman doon kay Miguel de Legazpi, nakasurvive siya doon, nabuhay siya doon. Hindi siya napatay sa labang yon. Nabuhay siya at patuloy na kumilos laban sa mga Kastila. Taong 1574, nang umatake si Limahong, ayan piratang Sino sa Maynila, namatay si Sulaiman sa isang sagupaan ayon sa ilang ulat. So it's either si Limahong ang nakapatay or before kay Limahong. Yung iba pang chronicles na nagsasabing si Sulaiman ay namatay sa isa pang pang-aalsa laban sa Kastila makalipas ang ilang taon, ngunit hindi mismo kay Legazpi. See? Legazpi at Sulaiman ay naging magkatunggali. Legazpi ang nagpasimuno ng pananakop sa Manila pero hindi siya ang pumatay kay Raha Sulaiman. Okay? So, Muslim Islam, yung tanong mo, mali.
at isang loaded question fallacy kasi hindi mo pa nasisiguro na maratang ka na. Yon, so mali yung tanong mo na yon. Ano ba ang problema niyo sa aral ni Bes? Patay na nga ang tao, hindi pa kayo makamove on. Hindi nyo matanggap na ilang beses nabutat ang mga tatay nyong CFD. Okay, eto ang aking masasabi dyan. Totoong patay na siya. At dapat sana pinatahimik nyo na. Kaso, ang ginagawa nyo kasi, pilit nyong binubuhay ang kanyang pangangaral. Therefore, ang kanyang salita hindi nawawala kasi patuloy nyo nire-replay. Anong gagawin namin? Alangan na palampasin namin. Alangan na magpalampasin na. Hayaan na lang namin na tira ng tira. Tapos, hindi pwedeng sagutin kasi patay na. At hindi naman ang persona niya ang sinasagot namin yung aral niya. Kasi although wala na ang persona niya, nanatili ang kanyang aral. At yun ang binubuwag namin, yung aral niya na mali-mali. Sino mo tatapik bukas? Ngayon, yun ang pinakikinggan nila. Sino mo tatapik bukas? Sino mo tatapik bukas? Hindi ko alam. Kung hindi nyo alam, pa, bro. Pwede ko itapik na mali ang turo ni Soriano sa kanyang sinasabi na sila daw yung katuparan na mula sa silangan papuntang kanluran. Ano, gusto niyo ilabas niyo? Parehas lang din sila ng aral ni Soriano ni Manalo. Meron siyang turo na sila daw yung katuparan daw ng iglesia mula sa silangan papuntang kalunuran. Sila daw yun. Kung ilalantad ko yung mga talata, mga konteksto ng talata, ni isa walang tumugma sa kanila. Pero sa kanilang video, gumawa sila ng video na isang Earth, Pilipinas sa ibabaw, tinuhog ng stick sa gitna, at ang labas, Brazil. Ano? Halili. Kung Si Itsoy yan, bro. Si Itsoy. Si Itsoy. Kahalili nakalagay dito Pinalitan lang pangalan. Kung itatapik ko yan bukas ng gabi, meron kayang MCGI na lalaban sa akin? Sige, iniimbitahan ko lahat ng MCGI. Sige patutunayan ko na mali ang unawa ni Soriano sa mga talatang binanggit niya. Gusto ko to gawin tong series wait lang ha. Ito yung mga pinagsasabi ni Eli Soriano. Tingnan dito sa aking file. Sabi, bawal daw tirahin kasi patay na. Kung patay na, ba't binabalik-balik yung kanyang mga video? Di natural, magsasagot pa rin kami sa kanya kahit patay na siya. Kung ayaw nyong patulan namin yung bangkay niya, patayin nyo na yung mga video niya. Ganun lang kadali yun. Babay daw dyan, paalala ko lang, may nag-raise ng hand sa Zoom. Walang problema yun. Yung kanyang topic about galing silangan to kalunuran. Dami niyang palpak dito Unang palpak niya sa video na ito. Bukas na lang yan, bro. I-topic na bukas. Yun na nga. Ano ko lang. Unang palpak niya rito, ang Katoliko daw galing sa kanluran. Palpak siya dito. Pangalawang palpak niya dito, sabi niya, at saka wala dyan bakit siya talaga, hindi ba pwedeng yung iglesia na lang ni Manalo o si Kibuloy kasi nasa silangan din yun kung yun ang unawa nila. Yun na nga, malaki problema doon. Tapos, yung kanyang unawa sa Jeremiah 30:19, palpak. Yung unawa niya sa Malakias 1:11, palpak. Yung unawa niya sa Zacarias 8:7, palpak. Unawa niya sa Isaias 24:15, palpak. Ano pa mga talatang ginamit niya rito? Dami. Tapos sabi niya, sa Pinoy raw natupad ang hula. Ha? Sa Pinoy natupad ang hula? Abangan nyo bukas. Ilalantad ko yan. Kwentong barbero ni Eli Soriano. At I expect na merong MCGI papasok para makipagbakbakan sa akin. Expect ko yan, ha? Expect ko yan.